Noong 1986, isang bagong kasal na mag-asawang Hapon ang nagpunta sa kanilang honeymoon sa Naha, Okinawa. Dapat ay isang matamis at hindi malilimutang paglalakbay, ngunit naging trahedya. Biglang pinagpawisan ng husto ang misis, na konvulsyon, na paralisa ang mga braso at binti at dinala sa ospital. Ngunit hindi siya nakaligtas. Noong una, na-diagnose siya ng mga doktor na may acute myocardial infarction. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, maraming mga kahina-hinalang punto at mga bagong pahiwatig ang lumitaw sa kasong ito, na humahantong sa posibilidad na ito ay isang malawakang pagpatay. Ang lahat ng hinala ay tumuturo sa isang tao, ngunit ang suspect ay may perpektong alibi. Ang kanyang paraan ng paggawa ng mga krimen ay maingat na kinakalkula, na naging dahilan upang tawagin siya ng mga tao na isang criminal genius. Kaya sino ang mamamatay tao? Paano niya nagawa ang krimen sa malayo? Paano nalutas ng pulisya ang misteryong ito? Nanonood ka ng channel ng Thrilling Story, kung saan sabay-sabay nating natutunan ang mga pinakamahiwagang kaso. Ang mga pinakanakakakilig na kwento na maaaring hindi mo pa narinig. At gaya ng dati, bago malaman ang mahiwagang aksidenteng ito, huwag mag-atubiling mag-iwan ng like, sundan ang channel, at i-on ang notification bell para suportahan kami. Ngayon bumalik tayo sa 1986 para mas maunawaan ang pangyayaring ito. Noong Mayo 11, 1986, si Jishino Kawariki, 47 taong gulang, at ang kanyang asawa, 33 anyos na si Toshiko, ay naglakbay patungong Naha City, Okinawa. Bago magpakasal, nagtatrabaho si Toshiko bilang receptionist sa Ikebukuro Bar, at dito niya nakilala si Shinokawa. Nalasing siya ng kanyang matikas na dibuho, kaya't mabilis na nagkaroon ng damdamin ang dalawa at nagpakasal. Pagkatapos magpakasal, lumipat si Toshiko sa Osaka upang manirahan kasama ang kanyang asawa. Kakasal lang nila noong Pebrero 1986 at nagsimulang magplano ng kanilang honeymoon. Iminungkahi ni Shinokawa na imbitahan ang mga malalapit na kaibigan ng kanyang asawa na sumama para mas maging masaya siya dahil bagong lipat siya sa Osaka at wala pang maraming kaibigan. Ito ay lubos na nagpapasaya kay Toshiko. Sa tingin niya, napakamaalalahanin at sopistikado ng kanyang asawa. Inimbitahan niya ang 3 malalapit na kaibigan na sumama sa kanya at ang grupo ay nagplanong pumunta sa isla ng Ishigaki sa Kuninawa. Sa 11:40 noong Mayo 20, nang ang grupo ay papasok na sa eroplano, biglang sinabi ni Shinokawa na ang kumpanya ay may mga kagyat na bagay na dapat asikasuhin kaya hindi siya makasama sa kanila. Medyo nalilito si Toshiko, ngunit matagal na siyang nagkaroon ng pagkakataong makasama ang kanyang mga kaibigan, kaya ipinagpatuloy niya ang plano. Bandang 1:30 p.m., dumating ang grupo sa hotel. Hindi nagtagal pagkatapos mag-check-in, biglang nakaramdam ng hindi maganda si Toshiko, pinagpapawisan, naduduwal, nanginginig, kinakapos sa paghinga at paralisado ang kanyang mga braso at binti. Agad tumawag ng ambulansya ang mga kaibigan niya at dinala siya sa pinakamalapit na ospital. Ngunit sa kasamaang palad, nang dalhin si Toshiko sa ospital, ang kanyang puso at baga ay tumigil sa paggana. Bagamat sinubukan ng mga doktor ang kanilang makakaya na iligtas siya, hindi gumaling ang kanyang puso at sa wakas ay namatay siya noong 3:04 ng hapon ng araw ding iyon. Sa una, na-diagnose ng Iyama Hospital ang pagkamatay ni Toshiko mula sa acute myocardial infarction. Gayunpaman, napansin ng gumagamot na doktor ang maraming abnormalidad batay sa kanyang kondisyon bago at pagkatapos ng pagpasok. Dahil pinaghihinalaan na ang kasong ito ay may kaugnayan sa isang kasong kriminal, inabisuhan ng ospital ang pulisya ng Okinawa upang mag-imbestiga. Samantala, agad na nakipag-ugnayan ang mga kaibigan ni Toshiko sa kanyang asawang si Shinokawa. Hindi nagtagal, mabilis na nakarating si Shinokawa sa Ichigaki Island. Sinabi sa kanya ng pulisya ng Okinawa na kailangan ng autopsy si Shinokawa, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, pumayag siya. Mabilis na naganap ang pagsusuri ngunit walang nakitang kakaiba. Naitala sa autopsy report na namatay si Toshiko dahil sa atake sa puso. Ang taong nagsagawa ng autopsy ay si Professor Ono Yoshikazu, mula sa University of Medicine and Science, Ryukyu. Parehong nadama niya at ng gumagamot na doktor sa ospital na may kakaiba sa kasong ito. Natuklasan ng propesor ang isang maliit na bahagi ng hematoma malapit sa puso ni Toshiko. Ngunit ang kanyang iba pang mga organo ay normal. Ayon sa nakalap na impormasyon, walang history ng cardiovascular disease si Toshiko at bago dalhin sa ospital ay napakabuti ng kanyang kalusugan kaya imposibleng bigla itong pumanaw. Ang 3 kaibigan na kasama ni Toshiko ay palaging nararamdaman na may mali sa kanyang biglaang pag-alis.
Mula nang magkita kami sa airport hanggang sa pag-check-in namin sa hotel. Malusog pa rin si Toshiko at masayang nakikipagkwentuhan sa lahat. Hindi ko pa nabalitaan na may problema siya sa kalusugan. Bakit maaaring biglang mamatay ang isang ganap na malusog na tao? Lahat ng tatlong kaibigan ay naniniwala na ang kanyang pagpanaw ay tiyak na nauugnay sa kanyang bagong kasal na asawa. Si Emma Shinokawa. Sa katunayan, sa simula pa lang, naramdaman na nila na may malilim sa Shinokawa. Ang unang dahilan ay pagkatapos na makilala si Toshiko, madalas niyang binibigyan siya ng mga mamahaling regalo at pagkatapos lamang ng 6 na araw ay nag-propose ng kasal. Isang kilos na masyadong nagmamadali at hindi normal. Bukod dito, kakaiba rin para sa isang bagong kasal na mag-honeymoon at yayain ang matalik na kaibigan ng kanilang asawa na sumama sa kanila. Minsang sinabi ni Shinokawa na siya ang presidente ng isang consulting company at may degree sa accounting. Para sa isang taong may ganoong kataas na katayuan sa lipunan, si Shinokawa ay dapat magkaroon ng maraming koneksyon. Ngunit sa libing ng kanyang asawa, siya lamang ang dumalo at ilang mga bulaklak mula sa mga kumpanyang dati niyang pinagtatrabahuhan. Nagdulot iyon ng pagdududa sa tunay niyang pagkatao. Ang isa pang mahalagang detalye ay naalala ng tatlo sa mga kaibigan ni Toshiko ang pagkakita kay Shinokawa na binigyan siya ng isang tableta na hindi alam ang pinanggalingan na nagsasabing ito ay isang tonic sa kalusugan. Dahil dito, naghinala ang mga tao na sinadya niyang lasunin si Toshiko ng maaga. Dahil sa sobrang gulo ng araw ng insidente, pagkabalik sa Tokyo, naalala ng tatlong magkakaibigan ang mahalagang detalyeng ito at agad nilang inireport sa pulisya na may pag-asang muling imbestigahan ang insidente patungo sa direksyon ng pagpatay. Gayunpaman, ang mga pulis noong panahong iyon ay walang sapat na ebidensya, kaya hindi sila naniwala sa bagong testimonya at hindi rin sila nagsagawa ng anumang investigasyon sa Shinokawa. Gayunpaman, ang tatlong magkakaibigang ito ay hindi sumuko at nagpasya na humingi ng hustisya para kay Toshiko. Sinimulan nilang imbestigahan si Shinokawa at natuklasan ang maraming kahina-hinalang bagay. Una, kapag hinahanap ang listahan ng mga accountant, ang pangalang Shinokawa ay wala doon. Ang pag-aangkin niya bilang presidente ng isang consulting company ay kasinungalingan. Sa katunayan, siya ay walang trabaho at baon sa utang. Ang pangalawang kahina-hinalang punto ay pagkatapos na ikasal si Toshiko, agad na bumili si Shinokawa ng insurance mula sa 4 na kumpanya ng siguro sa halagang hanggang 185 milyong yen. Na humigit kumulang 500,000 dolyar sa kasalukuyang halaga ng palitan. Siya ang nag-iisang benepisyaryo, ang buwanang insurance premium ay hanggang $2,000. Gayunpaman, walang kita si Shinokawa at isang beses lang nagbabayad ng insurance, kaya hindi pangkaraniwan ang pagbili ng insurance. Ang ikatlong kahina-hinalang punto ay ang pagkamatay ni Toshiko. Mabilis na humiling si Shinokawa ng kabayaran mula sa 4 na kumpanya ng seguro. Gayunpaman, ang halaga ng kabayaran ay napakalaki at ang premium ng insurance ay lumampas sa kakayahan ng isang ordinaryong tao na magbayad. Kaya ang mga kumpanya ng seguro ay nagsimulang maging kahina-hinala. Tinanggihan ng mga kumpanya ng seguro ang pag-angkin ni Shinokawa dahil sinasadya niyang itago ang mga record ng medikal ng kanyang asawa. Noong Nobyembre 1986, idinemanda ni Shinokawa ang mga kumpanya ng seguro at nanalo sa kanyang unang pagsubok. Ang lahat ng ebidensyang ito ay naghihinala sa mga tao na si Shinokawa ay kumilos kasama ang kanyang asawa upang ilapat ang pera ng insurance. Ang mga kumpanya ng insurance, kasama ang tatlong kaibigan ni Toshiko, ay nakipagtulungan at nagbigay ng impormasyon sa media gayon din sa mga pulis. Sa pinagsamang suporta ng lahat, ang kaso ay nakakuha ng atensyon ng dalawang pangunahing pahayagan. Pagkatapos ng malawakang coverage ng media, ang insidente sa pagitan ng Shinokawa at Toshiko ay naging focus ng talakayan. Dapat seryosong mag-imbestiga ang departamento ng pulisya. Sa pagsisiyasat, natuklasan nila ang maraming nakakagulat na mga pahiwatig. Una sa lahat, bago pakasalan si Toshiko, si Shinokawa ay dumaan sa 2 kasal. Nakapagtataka, ang kanyang mga naunang asawa ay parehong namatay sa kanilang 30 na myocardial infarction at pagpalya ng puso, tulad ni Toshiko. Ang kanyang unang asawa, si Shinokawa, ay isang nurse. Nagpakasal sila noong Pebrero 1965 at nanirahan sa loob ng 16 na taon. Gayunpaman, noong Hulyo 1981, ang kanyang nooy 38 taong gulang na asawa ay biglang namatay sa bahay. Ang ulat ng sanhi ng kamatayan ay nagsabi na siya ay nagdusa ng myocardial infarction. Dahil walang sangkot na pera sa seguro, hindi naghihinala ang mga tao sa kasong ito. Noong 1983 nag-asawang muli si Shinokawa.
Wala pang 2 taon ang lumipas, noong Setyembre 1985, ang pangalawang asawa ay nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam pagkatapos ng isang pagtitipon ng pamilya at namatay sa ospital dahil sa pagkabigo sa puso. Sa pagkakataong ito nakatanggap si Shinokawa ng 1 milyong yen, humigit kumulang 1.7 bilyong yen sa pera ng insurance. Isang buwan lamang matapos pumanaw ang kanyang pangalawang asawa. Nakilala ni Shinokawa ang kanyang ikatlong asawa sa isang bar. Pagkatapos ng 6 na araw ng pagkakakilala sa isa't isa, nag-propose si Shinokawa sa kanyang ikatlong asawa, si Toshiko. Ipinarehistro ng dalawa ang kanilang kasal noong Pebrero, 1986. Agad na binili ni Shinokawa ang insurance para sa kanyang asawa na may kabuuang halaga na 185 milyon yen. Noong Mayo ng parehong taon, namatay si Toshiko sa isang talamak na myocardial infarction habang nasa kanyang honeymoon. Ang seryeng ito ng mga kaso na may kaugnayan sa insurance money ay nakatawag ng atensyon ng pulisya. Gayunpaman, ang pagsisiyasat sa tunay na dahilan sa likod ng pag-alis ng dalawang naunang asawa ay napakahirap. Ang kaso ni Toshiko ay una ring napagpasyahan na namatay dahil sa sakit sa kanyang katawan. Kaya siya ay nakremate. Dahil sa kakulangan ng direktang ebidensya, hindi na aresto ng pulisya si Shinokawa. Noong 1994 pagkatapos pumanaw si Toshiko, nagpapatuloy pa rin ang demanda sa pagitan ni Shinokawa at ng kumpanya ng seguro. Nang naisip ng lahat na ang resulta ng apela ay magiging katulad ng unang pagsubok, nagkaroon ng pagbabago. Nang lumitaw ang isang mahalagang karakter, si Professor Ono Yoshikazu, ang nagsagawa ng autopsy ni Toshiko. Si Professor Ono ay sinundan ang kasong ito sa loob ng 4 na taon. Sa kanyang pagsasaliksik, napagtanto niya na ang mga sintomas bago ang kamatayan ni Toshiko, tulad ng matinding pananakit ng tiyan, pagpapawis, pagduduwal, hirap sa paghinga at pagkalumpo ng mga paa ay halos kapareho ng mga sintomas ng pagkalason mula sa isang partikular na uri ng gamot. Nagpasya ang propesor na ito na ipadala ang natitirang sample ng dugo ni Toshiko sa isang espesyal na ahensya upang masuri ang mga lason. Kinumpirma ng mga resulta kung ano mismo ang kanyang hinulaang. Sa sample ng dugo ni Toshiko, natagpuan ang lason na aconitin sa puno ng payong. Ito ay isa sa mga pinakanakakalason na halaman sa mundo. 3 hanggang 5 milligrams lamang ng lason na ito ay maaaring magdulot ng kamatayan. Kung ang halaman na ito ay kinakain, maaari itong magdulot ng mga sintomas tulad ng pagsusuka, hirap sa paghinga, pagkabigo ng organ, at sa malalang kaso, maaari itong humantong sa kamatayan. Ang pinakakaraniwang sanhi ng pagkalason ay biventricular fibrillation o cardiac arrest. At ito rin ang nagpapaliwanag kung bakit si Toshiko ay na-diagnose na may acute myocardial infarction. Sa pamamagitan ng ebidensya, kinumpirma ni Professor Ono na ang biktima ay nalason. Kaya ang kaso ni Toshiko ay opisyal na binago sa pagpatay. Marahil na pagtatanto na hindi paborable ang sitwasyon, proactive na binawi ni Shinokawa ang demanda laban sa kumpanya ng seguro bago pumasok sa pagdinig ng apela. Noong Hunyo 1991, inaresto ng pulisya si Shinokawa dahil sa hinalang panghuhold up ng pondo ng publiko. Ang isang kumpanya ng pagmamanupaktura ng mga piyesa ng kotse ay nagpahayag na si Shinokawa ay nagkamali ng hanggang 340 milyong yen sa panahon ng kanyang trabaho doon. Kahit na ang insidenteng ito ay hindi direktang naugnay sa pagpatay kay Toshiko, pinalakas nito ang mga hinala ng pulisya tungkol sa mga kriminal na motibo ni Shinokawa. Ang media ay nagsimulang mag-ulat ng malawakan tungkol sa kaso na may kaugnayan sa pera ng seguro at lason. Ang mga saksi na may kaugnayan sa pagkalason ni Shinokawa kay Toshiko ay unti-unti ding lumitaw. Ang may-ari ng isang flower shop sa Fukushima Prefecture ay nagpatotoo na si Shinokawa ay bumili ng 69 na paso ng mga halamang payong mula sa kanyang tindahan. Isang dami na sapat upang makuha ang lason na naging sanhi ng kamatayan. Ang may-ari kung saan inupahan ni Shinokawa ang apartment ay nagpatotoo din na ang mga singil sa kuryente at tubig sa isang partikular na buwan ay tumaas ng hindi inaasahan. Nang halughugin ng mga pulis ang apartment, natuklasan nila ang mga bakas ng aconitin sa mga floor cushions at ilang kagamitan sa laboratorio. Matapos makolekta ang lahat ng ebidensya, noong Hulyo 1991, inaresto muli ng pulisya si Shinokawa sa mga kaso ng tangkang pagpatay at pandaraya. Gayunpaman, naghanda si Shinokawa ng mga countermeasure para sa mga akusasyong ito at mayroon din siyang perpektong alibi. Kaya lubos siyang kumpiyansa. Nang humarap sa media, nagpakita siya ng sobrang kalmado at komportable. Ipinagtanggol ni Shinokawa na ang pagbili ng unang payong ay para lamang sa dekorasyon.
Iginiit din niya na ang aconitin ay isang napakabilis na pagkilos na lason. Lumilitaw ang mga sintomas sa loob lamang ng 15 hanggang 30 minuto pagkatapos ng impeksyon. Samantala, 2 oras pagkatapos magkita sa airport, nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Toshiko. Kinumpirma rin niya na nandoon siya sa Naha Airport, libu-libong kilometro ang layo mula sa Ikigaki Island. At nang magsimulang magpakita ng mga sintomas si Toshio, wala siya roon. Balikan natin ngayon ang panahong nagkasakit si Toshiko, bandang 11 oras 40 minuto Mayo 20, 1986. Nakita ng 3 kaibigan ni Toshiko na binigyan siya ni Shinokawa ng isang kapsula na hindi alam ang pinagmulan. Pagkatapos mismo ng pagkikita ng kanilang grupo, kung napagaling ng kapsula ang lason, dapat na nagpakita si Toshiko ng mga sintomas bandang 12 oras 10 minuto. Gayunpaman, sa oras na yun siya ay ganap na normal. Hanggang 1 oras 30 minuto na ang pakiramdam ni Toshiko. Bumalik sa isafixi na 30 minuto bago magsimulang magpakita ng mga sintomas si Toshiko. Sa oras na ito, ang aking ama ay kakababa pa lamang ng eroplano kasama ang 3 kaibigan. At si Shinokawa ay nasa paliparan kaya siya ay may malinaw na alibi. Bagamat nagharap ang mga taga-usig ng maraming circumstantial evidence, wala silang direktang ebidensya. Sa partikular, hindi mapapatunayan ng taga-usig kung anong paraan ang ginamit ni Shinokawa upang patagalin ang pagkalaso ni Toshiko. Kahit na arestuhin si Shinokawa, hindi pa rin maaaring magsampa ng formal na kaso ang prosekusyon. Sa isang panayam, sinabi ni Shinokawa na kumonsulta siya sa mga eksperto tungkol sa kung mayroong anumang mga kapsula na maaaring manatili sa tiyan ng higit sa 2 oras nang hindi nalulusaw. Nakakalungkot lang na wala ang Japan at hindi gumagawa ng ganitong uri ng energy pellets. At hindi mabibili sa merkado. Bilang argumento, hiniling ng prosekusyon sa Chiba University na suriin ang tagal ng pagkilos ng kapsula. Ang mga resulta ay nagpakita na kahit na ang kapsula ay ginawa sa maraming mga layer, ang maksimum na epekto ay tumagal lamang ng 5 hanggang 10 minuto. Mukhang sinusuportahan nito ang argumento ni Shinokawa. Habang ang mga pulis ay huminto, noong Oktubre 1991, isang bagong palatandaan ang lumitaw. Sinabi ng isang mangingisda sa pulisya na ilang taon na ang nakalilipas, isang lalaking kahawig ni Shinokawa, na nagsasabing siya ay isang assistant professor, ay bumili ng higit sa 1,000 pufferfish. Upang malaman ang tungkol sa koneksyon ng toadfish at pufferfish, inimbitahan muli ng prosecutor si Professor Ono. Sa pagkakataong ito ay gumamit siya ng makabagong teknolohiyang analytical upang subukan ang dugo ni Toshiko at nakita ang parehong laso ng Odao at laso ng Keno. Gayunpaman, ang nakakalito ay ang oras ng pagkalaso ng parehong uri ng mga lason ay hindi tumatagal ng higit sa 30 minuto. Hindi niya maipaliwanag kung bakit nagpakita si Toshiko ng mga sintomas hanggang sa 1 oras at 40 minuto pagkatapos uminom ng kapsula. Pagkatapos maghanap ng maraming impormasyon, nakita niya ang sagot sa isang English science magazine. Natuklasan ni Professor Ono na ang Odao toxin at Kinok toxin ay maaaring makipag-ugnayan sa isa't isa. Kapag pareho silang ginamit, ang mga epekto ng unang cell ay mapipigilan na lumilikha ng isang antagonistic na epekto. Gayunpaman, ang laso ng pufferfish ay mas mabilis na bumababa kaysa sa laso ng pufferfish. Kaya kapag naubos ang laso ng pufferfish, nananatili ang kalahati ng laso ng pufferfish na humahantong sa pagkalason at posibleng kamatayan. Sa panahon ng pagsubok, kinumpirma din ni Professor Ono na posibleng ayusin ang ratio sa pagitan ng unang cell at ng Kakov toxin upang pahinain ang potensi ng bawat isa. Kinumpirma ng mga eksperto na ang dugo ni Toshiko ay naglalaman ng umbrella toxin at pufferfish toxin. Mayroon din silang ebidensya na bumili si Shinokawa ng malaking halaga ng payong na isda at pufferfish. Itinuro ng taga-usig na sa bahay ni Shinokawa ay may mga kagamitan sa laboratorio at mga kapsula na ginamit ni Toshiko bago siya namatay. Mula doon, napag-alaman na si Shinokawa ay nakakuha ng lason mula sa octopus at pufferfish at pinalamanan ang mga ito sa mga kapsula upang gawin ang kanyang krimen. Tungkol sa motibo, sinabi ng piskal na may utang si Shinokawa kaya binalak niyang gumawa ng pandaraya sa insurance, kitilin ang buhay ng kanyang asawa at magkaroon ng mabilisang kasal na may layuning mag-withdraw ng pera. Inakusahan din nila si Shinokawa na nagsimulang bumili ng mga payong at pufferfish mula noong 1981. Ibig sabihin, ang biglaang pagkamatay ng mga naunang asawa ay maaaring dahil din sa pagkalason. Dahil napakabigat ng kaso, noong 1974, hinatulan ng Korte Militar ng Tokyo si Shinokawa ng habambuhay na pagkakakulong. Bagamat hindi inamin ng nasasakdal ang krimen, patuloy na inapela ni Shinokawa ang hatol at nagpahayag ng kawalang kasiyahan.
Sa isang apela noong 1978, kinatigan ng Tokyo High Court ang first instance verdict. Pagkatapos ay nagpatuloy si Shinokawa sa pag-apela sa Korte Suprema. Noong Pebrero 21, 2000 lamang tinanggihan ng Korte Suprema ang kanyang apela at hinatulan siya ng habang-buhay na pagkakakulong. Ang kombinasyon ng lason at puffer fish upang lumikha ng mga antagonistic na epekto ay napakakomplikado. Kahit na ang mga eksperto ay nahihirapang gawin. Gayunpaman, nagtagumpay si Shinokawa dito. Kahit na mayroon lamang siyang diploma sa high school. Ito ay nakakagulat. Si Shinokawa ay ipinanganak noong 1939 sa Sendai City, Miyagi Prefecture. May kapatid siya na mas matanda ng 5 taon. Ang kanyang ama ay isang propesor sa Tohoku University, at ang kanyang ina ay isa ring intelekwal at ang kanyang pamilya ay medyo may kaya. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang lumahok ang kanyang ama sa mga gawaing pampulitika. Noong nasa ikatlong baitang si Shinokawa, inaresto ang kanyang ama sa kadahilan ng pampulitika at mabilis na nahulog ang pamilya sa kahirapan. Noong siya ay nasa ika-5 baitang. Ang kanyang ama ay inilabas sa bahay, ngunit ang kanyang ina ay may kalaguyo at iniwan ang pamilya. Sa kanyang pag-uwi, walang pakialam ang kanyang ama sa kanyang mga anak, ngunit nakatuon lamang sa mga gawaing pampulitika. Ang kanyang ina ay iniwan ng kanyang kasintahan at umuwing nalulumbay. Sa sobrang pagod, kumuha ng tranquilizer ang kanyang ina upang wakasan ang kanyang buhay. Nangyari ang eksenang ito sa harap ng mga mata ni Shinokawa. Nasaksihan niya ang paghihirap ng kanyang ina bago pumanaw. Palagi niyang sinisisi ang kanyang sarili sa pagiging inutil, kaya naman nasa ganoong sitwasyon ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng insidente, napilitang mamuhay ng nakapag-iisa ang pamilya ni Shinokawa noong 1955, kumuha siya ng entrance exam sa Sendai Middle School. Pagkatapos ng graduation, plano niyang kumuha ng entrance exam sa Tohoku University, ngunit nabigo kaya sa huli ay high school diploma lang ang nakuha niya. Pagkatapos noon, pabago-bago rin ang kanyang trabaho. Hindi stable ang kanyang financial situation at baon siya sa utang. Sa isang kalunos-lunos na sitwasyon, nagsimula siyang magkaroon ng masamang intensyon at inakay ang sarili sa landas ng kasalanan. Hindi inamin ni Shinokawa ang kanyang krimen. Habang nasa bilangguan, sumulat din siya ng 2 libro na sinusubukang patunayan ang kanyang kawalan ng katarungan sa publiko. Sa libro, inilarawan niya ang mga detalye ng kaso at iginiit ang kanyang inosente. Pero hindi pa rin ma-verify ang sinabi niya. Noong 2012, tinapos na 73 anyos na si Shinokawa ang kanyang kontrobersyal na buhay sa isang ospital sa Osaka. At ikaw, ano ang tingin mo sa malupit na mamamatay tao na ito? Mangyaring iwanan ang iyong mga komento sa ibaba sa seksyon ng mga komento upang talakayin. At bago umalis, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell para subaybayan ang mga susunod na kaso sa channel ng nakakakilig na kwento.